Amen? Amen. So, nandiyan na po ba yung sino magbo-volunteer? Any volunteer, Sister Lo? Sino yung pwede mong mai-volunteer? Ay, sino yung pwede kong i-volunteer? Okay. Kung nakita na po yun ninyo, shall we all stand up as we give honor to the reading of His Word. Let's read responsibly. Basahin ko po sa verse 1 at sumagot po kayo sa verse 2 hanggang tayo po ay makarating po sa verse 16. Kung nandiyan na po kayo, say amen. Amen. In verse 1, and all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin, after the journey according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink. Wherefore the people cried to Moses and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, What shall I give thee? Wherefore will ye tempt the Lord? And the people thirsted there for water. And the people murmured against Moses and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt to kill us and our children and our cattle with thirst? And Moses cried unto the Lord, saying, What shall I do unto this people? They be almost ready to stone me. And the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel, and thy rod wherewith thou smootest the river, take in thine hand, and go. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. And he called the name of the place Massah and Meribah, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Then came Amalek and fought with Israel and defeated him. And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass, when Moses held up his hand, the Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and he took the stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, Write this for a memorial in the book, and rehearse it in the ears of Joshua. For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. For he said, Because the Lord has sworn that the Lord will have horror at Amalek from generation to generation. Let us pray. Our gracious God, our Heavenly Father, Lord, thank you so much for this opportunity that we can able to study Thy Word. I pray that you bless us, O God, speak to our heart. Lord, narito pong iyong pong amang lingkod. Lord, I'm not worthy, I'm nothing in Thy sight. It's only by your grace kung bakit po ako nakatayo ngayon pong oras po na ito. I pray na samahan niyo po kami. Kayo po siya magpala sa bawat salita na aming po mapapakinggan. Buksan mo po ang aming po mga puso. Gamitin mo po ngayon pong amang lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Let's be seated po, mga kabatid. Ano po? Sino po rito yung mga nagda-volleyball? Ayan. Sports. Sino may mga sports? Kahit anong sports. Ano po? Sino may nagba-basketball po sa inyo? Uy, talaga? Okay. Sige po. Ako po ay isang basketball player din. Ano po? At isa pong basketball fanatics. Sino po rito yung mga
Michael Jordan fanatics. Pakitaas ang kamay. Mga inabutan si Michael Jordan ng mga panahon na siya ay naglalaro. The Chicago Bulls. The 6 feet. Sino rito nakapanood nung The Last Dance? Ngayon, The Last Dance, yung huling mga championship po ng Chicago Bulls. Hindi makarelate yung mga iba eh. Pero Joel's lang yung mga kanila. Ano po? Pang PBA lang. Ano pa pang PBA? Ano po? Kung titignan po natin kung bakit po, yung po yung aking po mga sinabi, ano po? Yung pong larong basketball mga kapatid ay kung titignan po natin how the Chicago Bulls, na nag-champion despite na ang star player lamang po nila ay si Michael Jordan with the support of Scottie Pippen. And the rest mga kapatid were the role players. At kung titignan po natin sa panahon po natin ngayon at medyo yung mga nahilig, although hindi po kayo mahilig pero bibigyan ko po kayo ng insight doon po sa hilig po namin, yung NBA. Dumating sa pagkakataon na nagsasama-sama yung mga superstar, ng mga kanya-kanyang team, and then magmumove sila sa isang team sa NBA, National Basketball Association, at sila po ay magpo-form. Madalas nagsimula po ito sa tatlo po mga star player coming from the other teams na kung saan ay nagsama-sama sila sa isang team. So yun nga yung tinatawag nila na super team. Dumating yung pagkakataon na ang Miami Heat ay ang Boston Celtics, sina Garnett nagsama-sama, Paul Pierce at kalimutan ko na isa, pero sa Miami Heat si Dwayne Wade, si Bosh, tsaka si LeBron James, at yun, nag-champion po sila, dahil po sa tulong ng mga star players. Pero during the time of Michael Jordan, sa Chicago Bulls, siya lamang po yung star player o superstar na tinatawag. Pero napag-champion niya ang Chicago Bulls ng 6 times. At ang nakaka-amaze pa po rito mga kapatid, ay nag-champion po Chicago Bulls na 6 na beses na 2 2-peat o 3-peat. Ibig sabihin, sunod-sunod na season. 3 sunod-sunod. Grand Slam ang tawag po sa PBA. Yung 3 sunod-sunod. So yung 6 na championship, 3-peat po yun. So kung bakit po gano'n, kung titignan po natin, Michael Jordan as a player, as a superstar, and then Scottie Pippen as a supporting superstar, and then the rest is the role player. And then dumating yung pagkakataon kung bakit tumigil po si Michael Jordan, na maglaro na sa NBA kahit kaya pa niya, dahil po sa coach. The management ay hindi na po in-extend yung contract po ni Phil Jackson ng mga time po na yon. And during the summertime, Michael Jordan announced na hindi siya maglalaro sa ibang coach. So kung titignan po natin, it's not only the superstar kung bakit nag-champion yung pong Chicago Bulls, pero behind that meron isang tao na in the name of Phil Jackson. He's a great coach in NBA. Kasi paglipat po niya ng LA Lakers, nag-champion po siya ng 5 beses. So 11 times. Siya po ang may pinakamaraming championship as a coach. So tandaan po ninyo yung mga binabanggit ko mga coach. It's a superstar player, and then the role yung support na superstar, yung next superstar, and then the rest is yung pong tinatawag po natin na role players. Dahil kung titignan natin, kung babalikan po natin dito po sa binasa po natin mga kapatid, narito po ang bansang Israel
na kagagaling lamang po nila, sa Ehipto, sa paglabas sa Ehipto, at narito po sa pagkakataon po na ito, they were in the wilderness. And very particular place, mga kapatid, they were in Rephidim. Nag-pitch po sila ng tent po doon, mga kapatid. Pero try to imagine, nung sila po ay naglalakbay, sa gitna ng ilang. Kaya nung nakarating po sila roon sa Rephidim, mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung noong umpisa pa lamang, problema na po ng bansang Israel. Na problema na rin po ni Moses as their leader. Si Moses na tinawag po ng Diyos, si Moses na isang baby na kung saan ay nilagay sa bush, sa basket, pinaanod, nakuha po, ng asawa ni Potiphar, kapatid, and then, kung titignan po natin, lumaki po siya sa Egypt. But at the age of 40, dahil nung may nagawa siya, napatay niya yung mga Egyptian soldiers, he went out of Egypt. And then after 40 years, God bring him back. Kaya yung pong mga number, kung titignan po natin, very significant. Diba? Yesterday, we talk about the fasting of the Lord Jesus Christ, 40 days and 40 nights. And then ito na, noong ginamit na po siya ng Diyos na i-lead ang people or the people chosen of God, Israel, out of bondage, siya yung humarap kay Pharaoh. Pero kung titignan po natin, mga kapatid, meron pong ginamit ang Diyos kasi dumating siya sa pagkakataon na nagdahilan. Sabi niya, I'm not eloquent. Sabi niya, pero I'm not eloquent. Hindi ka Ilocano? Sabi niya. Kaya sabi ng Diyos, sige, yan dahilan mo, bibigay ko sa iyo yung kapatid mo sa araw. Siya yung magsasalita para sa iyo. May dahilan ka? Sige. Gagawin ko ng solusyon yung dahilan mo. Parang tayo lang. Tinatawag tayo ng Diyos na gumawa sa kanyang gawain, pero may mga dahilan tayo. Pero ang sabi ng Diyos, may dahilan ka, susolusyonan ko yan. Madalas na excuses natin, madalas na may pamilya tayo, may mga anak tayo, di ba? Pero mga kapatid, mag-ingat ka sa mga ginagawa mong dahilan, baka tanggalin ng Diyos yung mga dahilan na yan. Amen. Dahil pagka ikaw ay gustong gamitin ng Diyos, tatanggalin lahat yung mga excuses mo sa buhay. Am I right? Right. Kaya kung ano yung excuses mo, baka tanggalin ng Diyos yan. Baka kung excuses mo, yung trabaho mo, baka tanggalin ng Diyos yan, mag-iingat ka. Right. Mas maganda na tumupad sa kalooban ng Diyos sa buhay natin, at the same time, naglilingkod at nagtatrabaho at na-enjoy yung buhay. Amen. Kaya sa pagkakataon po na ito, kung titignan po natin, ito na. Dumating na sa pagkakataon, i-pass forward ko na, pumayag na si Pharaoh, mga kapatid. Nakita na natin na lumabas na po sila. From the time na lumabas na po sila, nung nakita po na hinahabol po sila, ito na. Doon na nagsimula na, nagmurmur, ito pong karamihan. Millions of Jews na lumabas from Egypt. Kaya madalas, mga kapatid, ito rin yung mga nagiging problema. Ng mga Kristiyano. Yung murmuritis, sabi niya murmuring. Kaya mahirap po yun. And even during the time of Moses, nakita na nila kung paano ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa, mga kapatid, na hinati ang Red Sea, mga kapatid, for them to cross that Red Sea para maiwanan yung kanilang mga kalaban, and yet dumating lang sa pagkakataon na sila po ay nauhaw. Kung titignan po natin, nangailangan lang po ng tubig, mga kapatid, nagsimula ng kung ano-ano na sinasabi. Ang dali-dali naman sabihin, Moses, wala ba tayo maiinuman dyan? Ano sabi nila, Moses, dinala mo ba kami rito sa ilang? Para mamatay? Mamatay saan? Sa uhaw. Diba, dinala mo ba itong mga anak namin, itong mga alaga namin para mamatay lang sa uhaw?
Kaya kung titignan po natin, dumating sa pagkakataon na itong si Moses na lingkod ng Diyos, hindi rin niya kinakaya yung mga ganon. Kaya parang pastor na kung ano-ano mga naririnig, na mga excuses, na mga murmurings mo ng mga miyembro, nakaka-stress po yan. Yes. Kaya sabi ni Moses, Diyos ko, anong gagawin ko? Diyos ko, kaliwat kanan, naririndi na ako. Pagod na ako, na-stress na ako. Ano sabi ng Diyos? Moses, ganito, punta ka doon sa bato. Noong una nga, dapat nga, kakausapin lang niya. Pero sa galit niya, pinukpok niya. Pero this time, kinatuklan din naman niya. Lumabas yung apat. Pero when they were in the Rephidim, kung titignan po natin, dumating yung kalaban. Now, katulad na illustration ko kanina, in a basketball game, mga kapatid, ito po ay competition. Am I right? Yes. Competition po ito. So, merong sports competition, battle, labanan. So, ito na, dumating yung mga kalaban. At nakarating po kila Moses, yung balita na sila po ay may mga lulusob. So dito na po magsisimula yung ating pong titignan at aaralin at tignan nyo yung sarili nyo ngayong umaga kung nasaan po kayo. Kaya nga, ang pamagat po natin, be a role player. Pastor, nakikita ko sa sarili ko, biyan ako doon sa role player. Okay, well, meron tayong apat na po pwede makita at sa umagang ito po pwede natin sabihin po pwede ako doon. Pero yung isa hindi po pwede. Kasi si Pastor Errol lang po yan. Amen. Amen. Si Moses, si Pastor Errol, ano po? Kaya, unang titignan po natin, kung titignan po natin mga kapatid, ito po sa verse 5, and the Lord said unto Moses, in verse 6, Behold, I will stand before thee upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, and the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. And then in verse 9, and Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek. Tomorrow will I stand on the top of the hill, with the rod of God in my hand. The first character na makikita po natin is Joshua. Kinausap po ni Moses si Joshua. Joshua during this time, he's a young man. Ano po? Kung titignan po natin, bago po sila, ng mga panahon na bago po sila nag-conquer ng promised land, among the 12 spies, Joshua and Caleb is the two na naging kasama sa 12 spies. Pero they were young during that time. This time, Joshua also is a young man. So kung titignan po natin, dumating yung pagkakataon na ang sabi po ni Moses kay Joshua, Joshua, gusto kong bumuo ka ng kasundaluhan mo. Bumuo ka ng mga makakasama mo. Makakasama mo to fight against Amalek. So, ito po si Joshua, siya po yung tumata yung the player. Of course, sa basketball, 5 po yan. Tama po? 5 yan. Para mabuo po yung 5-on-5. Now, kung titignan po natin, nung si Joshua po ay namili, hindi lahat ng mga tao po or Israelites ay kanya pong pinili. Marahil ng mga pagkakataon po na yon, nagtanong si Joshua sa mga medyo bata-bata na mas makisig. Marahil ang tanong ni Joshua, sino rito yung gusto mag-volunteer
na makakasama kong laalaban sa mga Amalek, kasi nga hindi natin hahayaan ng mga Amalek na ito na makarating sa ating camp dahil baka madamay yung ating mga anak. So dahil doon sa ganong motivation, marahil yung mga iba ay nagtaas, pero meron pang mga kilala si Joshua na para bagang hindi po nagtaas. Nakikita niyo? Kasi nangyayari yun eh. Di ba? Pagka namili, may mga pagkakataon na hindi yung qualified sana, ayaw. Pero dahil alam na namimili na qualified siya, di ba nilalapitan? Kino-convince, friend, di ba magaling ka bakbakan? Mas gusto mo ba na mapapahamak yung pamilya mo? Ikaw din mapapahamak na walang kalaban-laban. So I believe, mga kapatid, nandun yung convincing power ni Joshua at nakabuo po siya ng team na lumaban against Amalek. Just like inside the church, sa gawain ng Diyos, mga kapatid, sa loob ng church, may mga members, na sila itong mga nakikipagdigma. Yung mga members na kung saan, bago pumunta ng church, sila po ay nagda-drop by somewhere at the park, they are giving tracts, sharing the gospel. And I thank God dahil naranasan ko po, dahil papaano yesterday, at muntik na po kayong walang speaker ngayong umaga, dahil hindi ko po alam na bawal pala in public na nandun sa so late naman na sinabi ni Sister Laila na bawal yung mga guard hanggang sa nagdadatingan yung maraming guard. Sabi ko, sana lang man lang, sabi ko, hindi nyo ako makita nakaposas yung isang kamay ko na hila-hila ako ng pulis. And then sabi naman ni Alma, ilalagay pastor na balita na merong isang pastor na nahuli sa Hong Kong dahil nagbibigay ng gospel tracts. Alam niyo, possible na po pwede mangyari sa inyo na kapag kayo po ay nagbibigay ng gospel tracts, nag-win na soul somewhere, sa mga park po, para abutin nito mga to, yun yung mga possible, na po pwede mangyari. Tama po ba? Yes. Because you were in the battle, mga kapatid, anything, possible, na pagka itong mga ating si Joshua and the rest of the group na kanya pong dadalhin, meron magiging casualties. Pero kung yun na magiging dahilan, mga kapatid, mga kaibigan, para hindi buong camp, mga kapatid, ay maging casualties, ginawa po nila Joshua. Palagay ko sa inyo, wala pa naman po nakulong dahil nagbigay ng gospel tracts. Dahil nag-share ng gospel. Meron na po ba? Kung wala pa, sige lang. Yung mga players, mga kapatid, yung mga role players, just go on. Share the Word of God. Hindi lang yung mga nagsishare. Marahil meron po sa inyo yung instead na gagamitin nyo na lamang po para magpahinga, pupunta po kayo rito sa church, iaayos nyo kung ano yung dapat na iayos dito sa church. Kasi nga, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po lahat nagagawa po ito. Kasi kung lahat kayo mag-aayos ng church, palagay ko, mga kapatid, hindi maaayos. Kasi ang dami nyo hindi kakasya. Di ba? Siyempre, pagka nag-ayos kayo, dito lang. Yung mga nandun, saan na po pwesto? Dahil nandun pa kami nakahiga. So, anong ibig ko po sabihin? Inside, the ministry of God, meron pong kanya-kanya tayong ibinigay na Diyos na purpose, na tayo po ay mag-minister sa kanyang gawain. Ako po'y nagpapasalamat dahil kahit kayo po ay nasa ibayong dagat, hindi nyo po lugar po ito, pero salamat sa Diyos dahil mas nagiging faithful pa kayo pagdating sa gawain dito,
At sana lang, pag uwi nyo, dala-dala pa rin po ninyo yung faithfulness, mga kapatid, dahil ang paglilingkod at kalooban ng Diyos, ang purpose ng Diyos sa atin, hindi nagbabago. Amen. At hindi rin sana magbago, na pagdating natin doon, sa Pilipinas, tayo po ay hindi na magiging active, magiging faithful. Hindi po ganon ang plano at programa ng Diyos. Kung kayo po ay nagiging faithful dito, mas magiging faithful po kayo doon. Alam niyo kung bakit? Ang mga inaabot nyo rito, hindi nyo mga kakilala. And doon sa Pilipinas, pag uwi nyo, yung mga nandoon, karamihan, mga mahal nyo sa buhay. Naaabot nyo yung mga hindi nyo kilala, na ma-burden kayo sa kanila. And then sana mas lalo tayo ma-burden, doon sa mga mahal natin sa buhay. Ito mga tao hindi mo kilala, pupunta ng langit dahil nabahaginan mo. Pero yung asawa mo, mga anak mo na hindi pa nakakilala kay Kristo, hindi mo man lang mabahaginan. Mga mahal mo sa buhay, mga magulang mo. Bakit? Bakit nagiging selective tayo? Mga kapatid, sa paglilingkod, wala po sana seleksyon. Ito lang ang gagawin ko. Huwag mong limitahan yung po pwedeng paggamitan sa iyo ng Diyos. Para yung pagpapala ng Diyos wala ding limitado sa iyo. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, tignan mo kung saan ka po pwedeng magamit. Amen? Amen. Pangalawa na gusto ko po makita natin. Ito na. Nandun na sila sa labanan, nakikipagbakdakan na itong si Joshua at yung mga kalalakihan. Nakikipagdigma na, nakikipagtabakan na doon. Wala pang suntukan, wala pang barilan noon. Itak sa itak, sword, tabak. Kaya, dumating yung pagkakataon, na ito na yung sinabi ni Moses. Sabi ni Moses, Joshua, bukas makikita mo ako. I will be at the top of the hill. Kung titignan po natin, anong purpose nun? Pastor, di ba dapat ang leader siya yung nakapront sa datong? Tignan po natin. Yung age gap. Ang isang camp, ang isang kasundaluhan na mamatay ka agad ng generals, tapos ang laban. Am I right? Yes. Para sa chess, sino naglalaro ng chess? Hindi naman yung queen kaagad ang ipapakain mo. Yung mga officials mo, hindi naman kaagad. As much as possible, mauna yung mga pawn, and then yung mga medyo mabababa mga officials bago mo i-forward yung king and even the queen. Parang ganoon mga kapatid. Pero kahit ganoon, dahil napakalayo ng distansya, Moses is at the top of the hill, meron pa rin nagagawa. Malaki pa rin na nagagawa ni Moses. Dahil, na kay Moses, ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos at sinabi ng Diyos, Moses, gagamitin kita. That's why mga kapatid, mga kaibigan, kung babasahin natin, every time that Moses raised his hand, Israel prevailed. At every time na bumababa ang kamay ni Moses, Amalek prevailed. So, kung titignan po natin, ang daya ni Pastor, ang lamig-lamig ng kanyang kinalalagyan, ang layo sa kapahamakan, nasa tuktok. Hindi po. Kahit nandun siya, malaki nagagawa ni Pastor. Kasi mga sundalo noon, mga kapatid, hanggat nakikita nila yung generals nila, yung king nila, nandun mga kapatid, sila po ay nagkakaroon na mas lalong tumatapang, na makipaglaban. Marahil every time na nakikipagtabakan po ito pong si Joshua, tinitingnan niya
totoo kaya yung sinasabi ni ng aming leader na si Moses? Ay, oo, nandun siya. Pero try to imagine mga kapatid, yung length of the battle. Yung length of the battle po rito maghapon. So yung pinakamatanda kanina, pinapapunta ko rito kasi patatayuin ko siya maghapon. At patataas ko yung kamay niya kung hanggang ilang minuto yung kaya niya itaas. Yun. Try to imagine. Ang pastor po natin, mga kapatid, mga kaibigan, he's not a superhero. Wala siyang superpower. Ang pastor po ay katulad din po ninyong tao na nakakaramdam ng pagod, na-stress, mga kapatid, na nagkakasakit, mga kapatid, mga kaibigan. Pero, mga kapatid, just like Moses, every time that he raised his hand, mga kapatid, nagtatagumpay sila. Pero at the age of 80 plus, hanggang ilang minuto kaya niyang itaas yung kanyang kamay. Palagay po ninyo. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, tindi po ng role ng lingkod ng Diyos ng pastor. Kaya nga ang pastor, mga kapatid, dapat ini-encourage. Dapat pong tinutulungan, sabi nga, at hindi pinagtutulungan. Amen. 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 Kayo na po ang nagsasabi na may mga pagkakataon, nagsisik kayo. Ano po, pastor, mayroon po ba gusto mamasyal ng Hong Kong dyan para magkaroon kami ng pastor na magpipreach na live? Di po ba? Yes. You are longing. Dahil nga sa pagkakataon na hindi po mabigyan ng pastor po natin ng pagkakataon to stay longer doon sa pag-stay po niya. Kasi kung tatanungin natin siya, kung tatanungin niyo, pastor, ayaw niyo ba magtagal dito? Ano sasabi niya? Gustong gusto ko. Dahil nandito yung puso ko, nandito yung church ko, nandito yung mission field ko. Pero dahil hindi po nangyayari, mga kapatid, na mabigyan po siya, this is your time as a role player to do your job, to maintain yung gawain ng Diyos. Dahil ang pastor po natin, ginagawa rin po niya yung kanyang trabaho. Pero yun, nasa loob ng sasakyan. Ano po? Dahil yung oras. So, kung titignan po natin, nung bumababa ng ganyan, natatalo ang Israel, ito na po, meron dalawang magigiting. Ito pong kanyang kapatid at yung kanyang bayaw. Ito pong si Aaron, na kanya pong kuya, at ito pong si Hur, na kanyang bayaw na asawa ni Miriam. Dahil sila po'y may edad na rin, ang sabi po ni Aaron at ni Hur, hindi po pwedeng wala akong gawin. So, nung gusto ko po makita ninyo, age doesn't matter. Amen. Sa gawain ng Diyos, mga kapatid, anuman po yung edad mo, po pwede kang gamitin ng Diyos. Meron at meron kang po pwedeng, gawin. Amen. Kahit hindi ka pa nga matanda, baka meron dito, gusto maging Aaron and Hur. Para kay Moses. First time ko narinig kay Pastor Errol, na dumating siya sa punto na he wants to give up yung gawain dito. Mga kapatid, it's an example na katotohanan na nangyayari, sa mga lingkod ng Diyos. Napuprostrate na marahil, hindi dahil, hindi lang siya makakuha na matagal ng pag-stay dito, baka yung pong ibang mga mananampalataya pa come and go. Hindi pa makapag-commit. Malayo na nga sa pamilya, hindi pa makapag-commit sa gawain. Lalo kayong maboboring, lalo kayong maho-homesick. Bakit? Ano mas gusto nyo? Mag-stay, na maghapon sa park dahil day off mo, o mahiga maghapon dahil day off mo?
at yung pagiging homesick mo ay nandun pa rin, or pupunta ka ng church, makakausap mo, ano po, mga kababayan mo na mga Kristiyano pa. Mas maganda yun. Amen. Kaysa nandun ka sa part, makakausap mo non-believers. Right. Sabihin, kagabi nag-away kami na asawa ko yun, na nakita ko yung asawa ko ganito. Di ba? Eh, pagka nandito, sis, napakabuti ng Diyos, di ba? Amen. Kahit may problema sa pamilya, nandiyan ang Diyos, napakabait ng Diyos. Amen. Di ba mas magandang encouragement yun, mapakinggan? Amen. Tama po ba? Amen. Now, let's go back to Aaron and Hur. As an assistant coach, kasi si Moses as a coach, mga kapatid, siya yung nagdidirect. O ito yung play natin, ha? Di ba? Hindi naman si Joshua. Kasi sa tuwing ibinababa ni Moses yung kamay niya, kahit anong galing nila Joshua, natatalo. Yes. Tama po? So yung direction nandun sa leader. Tama po ba? Am I right? Amen. Kaya kung titignan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ano po, dahil ang lingkod ng Diyos sa mga pastor ay hindi po may superpower, katulad din po natin na napapagod, na uupay, mga kapatid, ano po, nangihina, nadi-discourage, mga kapatid, mga kaibigan. He needs, ano po, they need someone to encourage them. Hindi lang yung pastor, pinag-pray kita. Pwede bang ganda rin, pastor? May blessing. Maliban doon sa sweldo ko, binigyan ako ng bonus. Pastor, bigyan kita lagi. Alam niyo, mga kapatid, ang pagkakaiba po, ano po, ng mga Kristiyano sa pastor, yung mga ordinary members. Ang mga ordinary members, pwede magtrabaho. Mapili nila kung magkano yung gusto nilang magiging sweldo. Tama po ba? Tama po. Ang pastor. So, pwede naman magtrabaho ang pastor. Opo. Palagay ninyo, hindi ko kayang mag-DH. Hindi po. Driver lang, ha? Hindi. Ako po'y anak ng DH. My mom stayed in Singapore for 6 years. Maliliit pa po kami na. What I'm trying to say, mga kapatid, mga kaibigan, hindi namin ginagawang kumuha ng secular job. It's because our job, our duty, is to pastor the church. Amen. Just like the Levites, umaasa lang sa temple. Yes. Pastor, ang gaganda nga ng buhay ng mga pastor. Eh, maging masaya kayo. Kung pinagpala ng Diyos ang pastor nyo, kawawa naman ang sasabihin, kayo'y pagpapalain ng Diyos kung kayo'y susunod. Pagkatas yung pastor nyo, ano po? Wala maisaing, wala makain. Gusto nyo ba yung pastor ninyo pagka maglalakad, mga kapatid? Butas yung kanyang sapatos, o yung kanyang medyas, o yung kanyang damit. Di ba mas proud ka na makikita yung pastor mo kahit walang pera, nakapustura? Ay, pastor ko yan. Sino mag-aakala na ako may pera? Kaya nga po kami nandito dahil may kaibigan akong sumagot sa aking at for tatak purposes. What I'm trying to say, mga kapatid, ano po, palagi kong sinasabi sa aking mga members, ano po, the only thing na nagagawa namin ay lumuluhod, ano po, pinapanalangin namin kayo na kayo'y pagpalain, just like the Apostle Paul, he said, ano po, wala ba kaming karapatan para na matikman man din man lang yung mga carnal things? Yung carnal things, hindi yung mga kakarnalan, mga kapatid. Ito po yung mga bagay-bagay, ano po, na tinatangkilik na nakukuha po ninyo, like yung financial material, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, wala din ba kaming karapatan na matikman man lang ito sa pamamagitan nino ng mga members ng church na pinagpapagalan ng pastor, mga kapatid, mga kaibigan.
Kaya nga sinasabi ko sa church, huwag niyo akong questionin pagka may mga pagkakataon na kinakailangan kong sumideline. Hindi ako kukuha ng isang trabaho na matatali ako, pero kinakailangan kong sumideline. You know why ka ako? Dahil nga hindi sapat. May pamilya ako. May 5 akong anak na nag-aaral lahat, mga kapatid. May 1 akong asawa. Ano po? Yung mga magdadagdag pa ako, yung sakit na sa ulo yun. So, purihin ng Diyos, mga kapatid, dahil sa Grace Baptist Church, di naman sa pagmamalaki, hindi lamang po sila mga role player. Meron ako doong iilan, pero solidong mga Aaron and Hur. For 17 years, hindi na po kami nakabalik ng Amerika. Pero hindi ako nangayayat. You know why? Dahil mayroong Aaron and Hur na alam nila kung ano yung possible na kung pwede nilang gawin sa mga lingkod ng Diyos. Bakit ko sinabing Aaron and Hur? Kasi even though that you're a role player, kuminsan hindi mo rin alam kung ano yung role mo para sa pastor mo. Tama po? Ang role mo lang kuminsan, oo, alam mo yung role mo, duty mo sa church, mga kapatid. Pero kuminsan kinakalimutan mo pa, how much more, na idadagdag mo pa yung magiging role mo sa pastor mo. Na pagka pinagpala ka ng Diyos, sana huwag mo din kakalimutan ang lingkod ng Diyos na nagpapagal sa iyo. Hindi mo lang alam, kung bakit hanggang ngayon nakakatayo ka, nakakapagtrabaho ka, may maganda kang kalalagayan. It's because there is someone in the middle of the night, lumuluhod, mga kapatid, umiiyak sa Panginoon at ipinapanalangin kayo sa Panginoon. Because that's the role of the pastor. Taking care of the sheep. Kaya nga, mga kapatid, para hindi lumayo ang shepherd, provide for the shepherd. It's not the shepherd who will provide for the sheep. Sino nanganganak? It's not the shepherd, it's the shepherd. Yes. Provide meat, provide milk. Diba? Hindi naman siguro kalabisan, mga kapatid. Remember Elijah and the widow woman? Alala nyo si Elijah at saka widow woman? Oh. Nung nagpagamit ang widow woman, nagutom, namatay sila sa gutom. No, inuuna nila ang lingkod ng Diyos at pinagpala sila ng Diyos kasi pangako ng Diyos. Anything na gagawin natin. Last na gusto ko po makita po natin. Pastor, wala na po Joshua and the soldiers. Hindi lahat naging sundalo. Moses, Aaron, and Hur. Ilang milyon, ilang libo ang mga Israelites. Diba ang dami? Where are they? Nandun sila sa camp. They were the spectator, they were the audience. Yung mga miron. Sa basketball, may mga miron. Mas magaling pa kung minsan yung miron. Ay, dapat hindi ganun ang ginawa. Di ba? Ay, dapat hindi ganun yung ginawa mo. Dapat ganito. Ikaw na lang sana naging player. Di ba? Tama po? So, may mga ganito, mga miron, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Ha? Yung, ang tawag doon, Batman ba yun? Batman? Anong tawag ng Batman? Manhid. Batot manhid. Batman. Batot manhid, walang pakiramdam. Yung mga statue, yung parang
Yung nandun sa pinuntahan natin, Avenue of Stars. yung black man. It's a vlog. Kahit may bagyo, kahit may nadapa sa harap niya, hindi niya tutulungan. I shall not be moved. Maraming ganong Kristyano, ha? But none of these things move me. Neither can I, dear unto myself. Sana wag pong ganon, mga kapatid, mga kaibigan. Huwag tayong magiging audience lang, mga kapatid. Be a role player or become an assistant coach, mga kapatid, to our coach. Sana naintindihan po natin. Dahil po sa ganitong naging sistema. You know what? Israel got the victory. That's why Moses called the place Jehovah Nissi. Alam niyo kung anong Jehovah Nissi? God is my victory. Yung flag ng tagumpay itinayo doon. The flag of victory. Gusto niyo maging matagumpay ang gawain ng Diyos dito. Maging assistant coach at maging role player. At huwag lang maging audience or spectator. Minsan nga yung mga audience, yung mga miron, sila pa itong matinding pumunay. Ha? Sa basketball, may mga nagbumura pa, minumura yung mga players, yung coach. Ang buko mo. Ang bagal mo. Eh kung titignan po natin, ano po, sa gawain ng Panginoon, we're a team. Teammate tayong lahat. Sana walang magiging audience lang. Sana maging teammate lahat, mga kapatid. Ang bawat lahat gagawa sa gawain ng Panginoon. Dahil yun yung purpose ng Diyos sa atin. Hindi ka niligtas ng Diyos. Walang dahilan. Hindi ka dinala ng Diyos sa church na ito na walang dahilan. Sana makita mo yan, kapatid, kaibigan. Para sa ganon, magiging matagumpay at magtatayo ng banner at tatawagin Jehovah Nissi, the banner of victory. Amen? Amen. Let us pray. Gracious God, our Heavenly Father.